Ang sanggol na ito ay napaka-cool, na siya ay umaakit ng isang demonyong lobo upang maging kanyang miyembro ng harem sa sandaling siya ay ipinanganak. Matapos maging isang sexing magandang babae, ang pulang demonyong lobo ay nais na agad magkaroon ng isang anak sa sanggol. Sa kasamaang palad, ang pagkakaroon ng isang anak ay ang hindi magagawa ng sanggol ngayon, kaya ang demonyong lobo ay nananatili sa kanyang tabi at naging kanyang katulong. Bakit ang isang sanggol ay tinatrato ng mabuti? Ito ay nagsimula sa isang lalaki. Ang pangunahing tauhan, si Haruto, ay orihinal na isang mag-aaral na napahiya sa paaralan sa mahabang panahon, kaya't siya ay nananatili sa bahay araw-araw at nangahas na huwag pumasok sa paaralan. Isang araw, nang suriin niya ang kanyang mobile phone sa bahay, ang screen ng telepono ay kumikinang na puti, at nang mawala ang ilaw, natagpuan niya ang kanyang sarili na patay at lumitaw sa isang kakaibang espasyo. Di nagtagal, isang Diyos ang nagpakita sa kanyang harapan, na nagsasabi sa kanya na pagkatapos ng pagpili, siya ay napili upang maging isang kandidato para sa reinkarnasyon, at pagkatapos ay bibigyan siya ng mga makapangyarihang superpower at gagawin siyang reincarnated sa isang magic world. Nang maglaon, sa isang kislap ng liwanag, nagising si Haruto at natagpuan ang kanyang sarili na muling nagkatawang tao bilang isang anak ng hari sa ibang mundo. Sa una ay tuwang-tuwa ang hari nang makitang ipinanganak ang kanyang anak, ngunit nang ilabas niya ang orb upang subukan ang antas ng mahika ni Haruto, agad siyang nalungkot. Ayon sa orb, ang magic level ni Haruto ay 02 lamang at wala siyang anumang mga katangian, kaya maaari lamang siyang mag-cast ng barrier magic. Sa mundong ito, ang mga taong may mas mataas na antas ng magic ay may mas mataas na katayuan. Ang iba pang mga prinsipe ay umabot ng hindi bababa sa level 40 hanggang level 50, at si Haruto, na umabot lamang sa level 2, ay isang kahihiyan para sa maharlikang pamilya. Kaya nagpa siya ang hari na iwanan siya. Ang resulta ng magic level ni Haruto ay talagang isang hindi pagkakaunawaan. Ibinigay ng Diyos sa kay Haruto ang magic level na 1002, ngunit ang orb ay hindi makapag-obserbo ng higit sa 2 digit, kaya ang hari ay nag-iisip na si Haruto ay isang talunan, at sa katunayan, siya ay may napakalakas na kapangyarihan. Hindi din alam ni Haruto na makapangyarihan siya, at sa sandaling ito, itinapon na siya ng kanyang ama sa isang kagubatan na madalas puntahan ng mga halimaw. Narinig niya ang pag-uusap ng mga ito ngayon lang, at dala-dala pa rin niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, na ayaw mamatay ng ganito sa ibang mundo. Kaya't sinubukan niyang i-cast ang non-attribute barrier magic, at nakita na napakadali lamang i-cast ang magic na ito, na maaaring gawin ang anumang iniisip niya sa kanyang isipan. Gayon din, maaari niyang gawin ang kanyang sarili na lumutang sa hangin sa pamamagitan ng paglalagay ng barrier magic sa kanyang sarili, na ikinagulat niya. Sa sandaling ito, isang malaking halimaw na lobo ang nakatingin sa kanya. Sa isang gulat, nag-cast si Haruto ng barrier magic upang umatake. Kinokontrol niya muna ang isang kalapit na puno upang atakihin ang lobo, ngunit nabigo itong talunin ito. Pagkatapos nito, nagukay siya ng isang bato na kasing laki ng isang isla ng direkta mula sa kalapit na lupa at balak niyang patamain ito sa lobo. Ang lobo, na pinangalan ng Flay, ay natakot sa kapangyarihan ni Haruto at bumagsak sa lupa. Bilang isang sanggol, hindi makapagsalita si Haruto, ngunit bigla niyang naisip na maaari niyang gamitin ang barrier magic upang kontrolin ang kanyang vocal cords para mag-vibrate. Matapos subukan, nakakapagsalita na talaga siya. Ngayon ay mas nabigla si Flay. Naramdaman ng malakas na mana sa paligid ni Haruto, na misunderstood niya na si Haruto ay ang reincarnation ng Demon Lord. Kaya't mabilis siyang humingi ng awa kay Haruto, at sa kanyang pagtataka, sinabi sa kanya ni Haruto na hahayaan siya nito hanggat hindi na niya ito aatakehin. Hindi mapigilan ni Flay na mapaisip na si Haruto ay nasa isang mapagpatawad na kalagayan, kaya nagpasya siyang magpasakop sa kanya, handang maging lingkod niya. Noong una, gusto ni Haruto na tumanggi, ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa dahil sa sobrang paggamit niya ng kanyang magic power. Gutom, si Haruto ay humingi ng pagkain kay Flay. Sa susunod na sandali, si Flay ay naging isang magandang babae, at gusto niya itong pakainin, ngunit alam niya na ang mga tao ay may gatas ng suso lamang sa panahon ng pagbubuntis, kaya ipinapanukala niyang makipagtalik kay Haruto.
Nakakatakot ito kay Haruto, kahit na magagawa niya iyon, mamamatay siya sa gutom bago makagawa si Flay ng gatas ng ina, hindi pa banggiti na wala siyang kakayahan na magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa kanya ngayon. Biglang dumating ang isang matipunong lalaki na may dalang isang bag ng gatas ng ina. Ang kanyang pangalan ay Gold, at siya ay parehong royal relative at count sa bansa. Nang malaman na iniwan ng hari ang kanyang anak, nagmamadali siyang iligtas si Haruto. Naghihinala si Flay kay Gold, iniisip kung bakit kakaiba ang mga tao, na ang isa ay iniwan si Haruto, at ngayon ay isa pang dumating upang iligtas siya. Ipinaliwanag ni Gold na minsan ay nagkaroon din siya ng anak, ngunit sa kasamaang palad ay patay na ang bata bago siya isilang. Si Haruto ay inabandona ng hari dahil hindi siya talentado sa mahika, ngunit iniisip ni Gold na hindi ito mahalaga, naniniwala na ang bawat bata ay dapat mabuhay ng maayos pagkatapos ng kapanganakan anuman ang mangyari. Nang marinig ang kalunos-lunos na karanasan ni Gold, si Flay ay nakikiramay sa kanya. Kasabay ng katotohanang si Haruto ay talagang gutom na gutom, tinanggap niya ang tulong ni Gold. Matapos mailigtas ni Gold, naging anak niya si Haruto, at naging familiar na si Flay, na sumusunod kay Haruto. Hindi nagtagal, 9 na taon na ang lumipas, at si Haruto ay 10 taong gulang na ngayon. Nais niyang lumabas at magsanay pagkatapos maalis sa pagiging sanggol, na nagbabalak na galugarin ang mundong ito. Pero maganda ang pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Gold, at nahihiya siyang umalis. Sa ilalim ng kanilang pangangalaga, lumaki na malusog si Haruto. Kapansin-pansin, ang anak ni Gold, si Charlotte, ay tila natatakot kay Haruto. Handa siyang makipag-ugnayan sa iba maliban kay Haruto, na nag-iisip na ang amoy ng isang nasa middle age na lalaki mula sa kanyang nakaraang buhay sa kanyang katawan, ay nagiging sanhi ng pagkamuhi sa kanya ng kanyang kapatid na babae at nakaramdam ng labis na pagkabigo. Habang tumatanda siya, gusto ni Haruto na lumabas at tuklasin ang kahangahangang mundo. Ngunit natatakot siya na malungkot ang pamilyang Gold, kaya gumawa siya ng barrier magic para lumikha ng taong kamukhang kamukha niya, at balak niyang humanap ng pagkakataong makatakas kasama si Flay. Noon lang, pinuntahan ni Gold si Haruto. Alam niyang may mababang magic level si Haruto, at para mabuhay si Haruto sa mundong ito, nagpasya siyang turuan siya ng swordsmanship. Takot si Haruto sa sakit, kaya nilagyan niya ng barrier ang kanyang sarili nang nagsasanay kasama si Gold. Ang susunod na mangyayari ay nakakagulat kay Gold. Napakabilis ni Haruto na humawak ng espada na kahit si Gold, isang dalubhasa sa swordsmanship, ay hindi ito nakikita ng malinaw, at maaari pa siyang tumalon ng mahigit 10 metro ang taas. Nabigla, sinabi ni Gold na imposible para kay Haruto na gawin ito kung hindi siya umabot sa level 30. Ang mga salita ni Gold ay nagpapaalala kay Haruto ng isang naunang insidente. Kung tutuusin, pinagdudahan din niya ang totoong lakas niya noon. Sa mga taon na siya ay nanirahan sa bahay ni Gold, gumawa siya ng isang orb na maaaring mag-observe ng magic level na higit sa 3 digits, ngunit ipinakita pa rin ito na ang kanyang magic level ay 002. Iniisip na sinabi nila na ang pinakamataas na antas ng mahika sa kasaysayan ng tao sa mundong ito ay level 77, napapaisip siya dahil hindi siya magkakaroon ng magic level na 4 digits. Ngunit nagtataglay siya ng non-attribute na magic, kaya mas mahusay siyang makapag-cast ng magic, at nahulaan niya na ito ang superpower na ibinigay sa kanya ng Diyosa. Kinansela ni Gold ang pagsasanay ngayon at bumalik sa bahay na mukhang lubhang nababalisa. Ipinahayag niya ang kanyang pagdududa sa kanyang asawa na si Haruto ay maaaring isang demonyo. Ayon sa lihim na impormasyon ng maharlikang pamilya, may isang taong nagkaroon ng isang sanggol na may lahi ng demonyo. Bilang karagdagan, si Flay, na isang demonyo, ay may malaking paggalang kay Haruto, na nagtataglay ng nakakatakot na lakas at malamang na hindi anak ng hari kundi ng demonyo. Ang insidenteng ito ay dapat manatiling nakatago, kung hindi, si Haruto ay magiging lubhang mapanganib. Anyway, anak pa rin nila si Haruto, at nangako si Gold na panatilihin siyang ligtas. Dahil gusto ni Gold kamakailan na sanayin si Haruto sa swordsmanship, hindi makakaalis si Haruto pansamantala. Sa araw na ito, nang siya ay nagpapahinga sa kama,
nakarinig siya ng ingay mula sa labas at lumabas upang tingnan, ngunit nakita niya na marami sa mga sundalo ni Gold ang malubhang nasugatan dahil madalas silang inaatake ng mga bandido. Sinisisi ni Gold ang kanyang sarili sa hindi pag-aalaga ng mabuti ng kanyang mga sundalo. Nang makita ito, hindi komportable si Haruto. Labis siyang nag-aalala tungkol sa damdamin ng kanyang pamilya, kaya gumawa siya ng desisyon sa kanyang puso at pagkatapos ay lihim na pinagaling ang mga sundalo sa lugar gamit ang barrier magic, na isa sa mga function ng barrier magic na kanyang binuo sa mga nakaraang taon. Bilang karagdagan sa pagpapagaling ng mga sugat, maaari ding subaybayan ng barrier magic ang isang lugar. Sa gabi, nagkakast si Haruto ng barrier magic upang pagmasdan ang paligid ng kastilyo, na naglalayong tulungan si Gold na talunin ang mga bandido. Sa lalong madaling panahon natuklasan niya ang kuta ng mga bandido at isinama niya si Flay upang pumunta doon. Ang mga bandidong ito ay mga ordinaryong tao lamang, at sa harap ni Haruto, na may kapangyarihang mahika, sila ay napakahina, tulad ng mga langgam. Sa loob ng ilang segundo, sinupil ni Haruto ang pinuno ng bandido. Sa sumunod na interogasyon, nalaman ni Haruto ang isang lihim. Ang mga bandido ay talagang mga espiya mula sa kalapit na bansa, at nagpadala sila ng mga sundalo upang magtrabaho ng palihim sa mga gwardya sa hangganan, upang madali nilang talunin ang mga sundalo ni Gold. Nang malaman ang impormasyong ito, hindi nag-atubili si Haruto na hilingin kay Flay na mag-cast ng fire magic upang ganap na masunog ang kuta. Sa puso ni Haruto, ang kanyang pamilya ang pinakamahalaga, at kung sino man ang maglakas loob na saktan ang kanyang pamilya, tiyak na pagbabaya rin niya ang mga ito. Di nagtagal, sumulat si Haruto ng isang hindi kilalang liham na nagsasabi kay Gold ng katotohanan tungkol sa insidente ng bandido. Nang marinig ni Gold na nasunog ang kuta ng kalaban, agad niyang tinanong si Flay kung gawa ba niya ito, na isang babaeng bihasa sa mahika ng apoy, ngunit itinanggi ito ni Flay. Sa oras na ito, tila may iniisip si Charlotte. Nahanap niya si Flay at nagtanong ng kakaibang tanong. Dalawa ba si Haruto? Lumalabas na ilang gabi na ang nakalipas, nakita niya ang dalawang tao na kahawig ni Haruto at Flay na lumilipad palabas ng kastilyo, ngunit nang pumunta siya sa silid ni Haruto, nakita niya itong natutulog sa kama. Hindi niya maramdaman ang nakakatakot na aura mula sa Haruto sa kama, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Lumalabas na palaging nararamdaman ni Charlotte ang malakas na aura kay Haruto, at iyon ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na hindi lumapit sa kanya. Nakagulat ito kay Flay. Ipinagtapat niya kay Charlotte na si Haruto ay nagtataglay ng napakalakas na lakas mula noong siya ay isang sanggol, at kahit siya, isang demonyo, ay hindi makakapantay sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maihayag sa kanya ang tunay na pagkakakilanlan ni Haruto, dahil ang labis na pag-alam ay makakagambala sa kanyang paglaki. Nabigong makuha ang sagot mula kay Flay, nagpasya si Charlotte na siyasatin ang tunay na pagkakakilanlan ni Haruto. Mula sa araw na ito, sinimulan niyang obserbahan ng palihim si Haruto araw-araw, kahit na siya ay naliligo. Dahil dito, napakawalang magawa ni Haruto. Narinig niya mula kay Flay na natuklasan ni Charlotte ang doppelganger na nilikha niya. Para sa kapakanan ng kanyang sarili, gumawa siya ng isang barrier sa pagsubaybay upang obserbahan ang mga aksyon ni Charlotte, dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang lakas. Sa hapunan sa araw na iyon, narinig ni Haruto na ang kanyang ina ay lalabas kasama si Charlotte upang dumalo sa isang kaganapan na gaganapin para sa mga maharlika sa isang kalapit na bayan. Sa palagay niya ay maaari na siyang manatili ng mag-isa kahit sandali. Ngunit nang siya ay nagpapahinga sa silid, ang barrier na ginamit upang subaybayan si Charlotte ay nagpatunog ng isang alarma. Bilang karagdagan sa pagsubaybay, ang barrier magic ay maaari ding magtaas ng mga alerto kapag ang sinusubaybayan ay nasa panganib. Sa oras na ito, isang grupo ng mga sundalo mula sa kaaway na bansa ang umatake sa ina ni Haruto at Charlotte, na sinusubukang saktan sila. Habang ang mag-ina ay nasa kawalan ng pag-asa, isang boses ang biglang tumunog sa mga tainga ni Charlotte, at gumabay sa kanila upang tumakas sa kailaliman ng kagubatan. Ang hindi niya alam ay galing talaga kay Haruto ang boses sa pamamagitan ng barrier magic. Sa patnubay ni Haruto, nagtago sila sa isang kuweba.
Sa takot na matuklasan ng kalaban ang kuweba, lumabas ang ina ng mag-isa upang akitin ang kalaban, ngunit napapaligiran ng mga sundalo. Alam niyang kapag nahuli siya, mas masahol pa sa kamatayan ang daranasin niya, kaya balak niyang wakasan ang kanyang buhay. Sa kritikal na sandali, sa wakas ay dumating si Haruto upang iligtas siya, ngunit siya ay nahimatay. Nang makita ang kanyang ina na napakadesperado, si Haruto ay galit na galit, sumabog sa nakakatakot na kapangyarihan at ganap na pinatay ang mga kaaway. Pagkatapos huminahon, dinala ni Haruto ang kanyang ina sa kuweba upang hanapin si Charlotte, at nang gusto niyang palihim na umalis, siya ay natuklasan ni Charlotte. Palaging nararamdaman ni Charlotte ang nakakatakot na aura kay Haruto, kaya sa tingin niya ay nakakatakot ito. Ngunit pagkatapos ng pangyayari ngayon, sigurado siyang mabuting tao si Haruto. Medyo nabahala si Haruto nang matuklasan ng kanyang kapatid na babae ang kanyang pagkakakilanlan, at maaari lamang siyang gumawa ng kasunduan kay Charlotte na hindi dapat ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa gabi, napakasaya ni Gold na matagumpay na naalis ng kanyang asawa at anak ang panganib. Kung ikukumpara dito, ang higit na ikinagulat ni Gold ay si Charlotte, na laging lumalayo kay Haruto, ay hindi inaasahang yamakap sa kanyang sarili ngayon, at ang magkapatid ay biglang naging malapit. Nang makita ito, masayang-masaya ang pakiramdam ng mag-asawa, ngunit medyo naiinggit si Flay. Mula sa araw na ito, si Charlotte ay napakalapit kay Haruto at madalas na pumupunta sa kanyang silid upang makipaglaro sa kanya. Natuklasan niya ang barrier sa pagsubaybay sa silid ni Haruto, at nagsisinungaling na sinabi ni Haruto na sinaunang mahika ang kamakailan niyang sinaliksik. Nang marinig na interesado si Haruto sa sinaunang mahika, sinabi sa kanya ni Charlotte na maraming libro tungkol sa sinaunang mahika sa aklatan ng Kastilyo. Sa pangunguna ni Charlotte, si Haruto ay nagbabasa ng maraming aklat tungkol sa sinaunang mahika at nasasabik siya. Ayon sa mga aklat, ang sinaunang salamangka ay isang uri ng non-attribute na mahika, na halos kapareho sa salamangka ng barrier na kanyang na-master, at maaaring gawing modernong salamangka ng mga salamangkero sa pamamagitan ng paglalagay ng mga katangian dito. Ang sinaunang mahika ay maaari ding lumikha ng mga lagusan sa pagitan ng iba't ibang mundo. Ito ay nagpapaalala kay Haruto ng kanyang nakaraang buhay, kung saan nakakita siya ng katulad na balangkas sa isang anime. Curious na tinanong ni Charlotte si Haruto kung ano ang anime, at masasabi lamang ni Haruto kay Charlotte ang mga prinsipyo ng animation. Sa palagay niya ay hindi interesado si Charlotte sa esoteric na kaalaman, ngunit excited na sinabi ni Charlotte na gusto rin niyang manood ng anime. Upang matupad ang kahilingan ni Charlotte, si Haruto, na may kaalaman sa mga aklat sa sinaunang mahika, ay matagumpay na gumamit ng barrier magic upang kumonekta sa Japanese anime channel sa loob ng 2 linggo. Agad na nabigla si Charlotte nang makita niya ang anime, ngunit maya-maya ay may isa pang problema. Nagsasalita ng Japanese ang mga karakter ng anime, at hindi ito maintindihan ni Charlotte. Upang matulungan siyang maunawaan ito, sinimulan ni Haruto na turuan siya ng Japanese. Sa tingin niya ay magtatagal siya para matutunan ito, ngunit 2 linggo lang ang kailangan niya para ma-master ang wikang ito. Noon lang napagtanto ni Haruto na si Charlotte ay isang babaeng may mahusay na talento. Mula sa araw na ito, pumupunta si Charlotte kay Haruto araw-araw upang manood ng anime. Upang maiwasang ma-addict si Charlotte dito, itinakda ni Haruto na 3 oras lang sa isang araw maaaring manood si Charlotte ng anime, na labis na ikinadismaya ni Charlotte. Di nagtagal, nabalitaan ng ama ni Charlotte, si Gold, na may maraming magnanakaw sa kapitbahayan kamakailan, at pinamunuan niya ang kanyang mga nasasakupan upang labanan ang mga kaaway na ito. Nag-aalala si Charlotte na malalagay sa panganib ang kanyang ama. Sa pag-aakalang si Haruto ay isang kasama sa hustisya na nagligtas sa kanya at sa kanyang ina, hiniling niya kay Haruto na tulungan ang kanyang ama, tulad ng Kamen Rider na nakita niya kamakailan. Upang matupad ang kahilingan ng kanyang kapatid na babae, at nag-aalala rin si Haruto sa kaligtasan ni Gold, siya, sa kahilingan ni Charlotte, ay gumagamit ng barrier magic upang magsuot ng isang set ng itim na baluti at naging isang gwapong itim na kabalyero. Noong una, gusto rin ni Charlotte na tulungan si Gold, ngunit tinanggihan ito ni Haruto.
Nang makitang medyo malungkot si Charlotte, maaari lamang ilabas ni Haruto ang isang screen, kung saan makikita ni Charlotte ang mga susunod na galaw ni Haruto. Nang maglaon, sa malapit na monitoring magic, nahanap ni Haruto ang mga bandido na nagdudulot ng kaguluhan kamakailan, at madali niyang pinabagsak silang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Gold. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, kailangang magsinungaling si Haruto na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa hustisya, at siya ang executive na nagbabantay sa hustisya. Nang sinabi niya ang mga salitang ito, labis siyang nahihiya dito. Kung hindi dahil sa kanyang cute na kapatid, hindi niya sasabihin ang mga salitang iyon. Iniisip ni Gold na ang lalaking nasa kanyang harapan ay maaaring ang nagligtas sa kanyang asawa at anak na babae kamakailan, ngunit bago niya maipahayag ang kanyang pasasalamat, tumakas si Haruto pagkatapos sabihin ang mga nakakahiyang salitang ito. Ang higit na ikinalulungkot ni Haruto ay simula nang makita siya ni Charlotte na lumaban ng napakaangas, noon pa man ay gusto na niyang ipagpatuloy niya ang pagtulong sa mga inosenteng residente. Upang hindi mabigo ang kanyang kapatid, kailangang kumilos ng madalas si Haruto. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga laban, may titulo si Haruto, ang Black Knight, at naging bayani rin siya sa puso ni Charlotte. Ngunit ang pakikipaglaban araw-araw ay nagpapapagod kay Haruto. Kaya lumikha siya ng isang doppelganger para sa kanyang sarili na may kaalaman sa mga aklat sa sinaunang mahika, at ang doppelganger na ito ay makakatulong sa kanya na harapin ang higit pang mga bagay. Kapansin-pansin, ang doppelganger na ito ay natuklasan ni Charlotte sa lalong madaling panahon. Ngunit nakita na niya siya bilang isang makapangyarihang bayani para sa hustisya, kaya mabilis niyang tinanggap ang katotohanang maaaring lumikha si Haruto ng mga doppelganger. Pagkatapos niyang sa wakas ay ayusin ang lahat, isang araw, dalawang kilalang bisita ang dumating sa bahay ni Gold, at sila ang anak na babae at anak ng hari. Kung si Haruto ay hindi pinabayaan ng hari, ang dalawang taong ito ay kanyang kapatid na lalaki at kapatid na babae. Napakayabang ng prinsipe. Nang narinig niyang makakaabot lang sa level 2 si Haruto, balak niyang ipahiya ito, na nag-aalok ng tunggalian sa kanya. Sinusuri ni Haruto ang antas ng prinsipe at nalaman niyang nasa level 9 na siya at maaaring umabot sa level 40, na inaakalang mahusay ngunit medyo malayo pa rin sa maalamat na bayani. Hindi makatanggi si Haruto sa kahilingan ng prinsipe at napilitang lumahok sa tunggalian. Alam niyang may malaking agwat sa pagitan ng katayuan niya at ng prinsipe, kaya nilagyan niya ng barrier ang kanyang sarili, na nagnanais na mabilis na tapusin ang nakakainip na tunggalian na ito sa pamamagitan ng pagpayag na bugbugin siya ng prinsipe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lalong nasasabik ang prinsipe sa laban, at tinatawanan pa si Haruto dahil sa hindi niya alam kung paano magkontra-atake. Nang marinig ang sinabi ng prinsipe na pwede siyang lumaban, agad na natuwa si Haruto. Agad siyang naglunsad ng mga pag-atake, na napabagsak ang prinsipe sa isang iglap. Pakiramdam ng prinsipe ay hindi makapaniwala, iniisip na ito ay isang ilusyon at ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, lahat sila ay hinaranggan ni Haruto, na pagkatapos ay madaling natalo ang prinsipe. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng kabiguan, ang mayabang na prinsipe ay hindi lamang umamin ng pagkatalo, ngunit naglulunsad din ng isang magic attack ng walang kahihiyan. Nagpaputok siya ng bowl ang apoy kay Haruto, madali lang siyang naharang. Ang prinsipe ay ganap na nagalit at nagnanais na ipagpatuloy ang kanyang mga pag-atake, ngunit hindi na nakayanan ni Haruto. Sinusubukan na niyang maging mapagparaya sa prinsipe hanggat maaari, ngunit hindi niya inaasahan na hinahamon pa rin ng prinsipe ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Gumagawa siya ng non-attribute magic upang gayahin ang mahika ng apoy na daang beses na mas malakas kaysa sa prinsipe. Dahil dito, lubos na nakumbinsi ang prinsipe, at lumuhad siya at inamin ang pagkatalo. Lahat ng naruroon ay nabigla sa ginawa ni Haruto. Humingi ng paumanhin ang prinsesa para sa hindi magalang na pag-uugali ng prinsipe, at masasabi niyang hindi kasing simple nang nakikita si Haruto. Pansamantalang nanirahan ang prinsipe at prinsesa sa kastilyo ni Gold. Ipinagpatuloy ni Haruto ang kanyang gawain pagkatapos matanggap ang dalawa, at sa kahilingan ni Charlotte, madalas siyang maging Black Knight upang tulungan ang mga kalapit na residente.
Bukod dito, sumama rin si Flay sa matuwid sa kahilingan ni Charlotte. Nagsuot siya ng itim na leather jacket para mag-disguise. Sa paniniwalang ang mga kalaban ay dapat naganap na maalis, siya ay nagkakas ng napakalakas na apoy na magic sa bawat oras upang patayin ang mga kaaway, na ginagawang walang magawa si Haruto. Napapanood sila ni Charlotte mula sa malayo at ayaw niyang makita ng kanyang cute na kapatid na babae ang mga nakakatakot na eksena. Nagpasya siyang gumawa ng barrier magic para protektahan ang grupong ito ng mga kaaway para hindi malala ang mangyari. Ngayon sa pagsali ni Flay, bagamat naging mas kapanabik ang mga laban, nahihirapan pa rin si Haruto. Ngunit para sa kanyang cute na kapatid, wala siyang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang larong ito ng hustisya. Tulad ng isang mature na kapatid, palagi niyang inaalagaan si Charlotte. Mabilis lumipas ang oras. Isang araw sa gabi, narinig ni Haruto na inimbitahan ng prinsipe si Charlotte na bumisita sa isang kalapit na bukid bukas, na maaaring isang panlipunang etiquette ng maharlikang pamilya. Ngunit iniisip ang huling karanasan na sinalakay ang ina ni Haruto at si Charlotte, para sa kaligtasan ni Charlotte, tinitingnan ni Haruto ang rutang tatahakin ni Charlotte bukas, at talagang nakahanap ng kakaibang lugar, kung saan ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim ay nagsasagawa ng mga kakaibang ritual. Pagdating niya, ang mga lalaking nakaitim ay mukhang sobrang nataranta at sinasalakay si Haruto. Napagtatanto na hindi sila tugma para kay Haruto, ipinatawag nila ang maraming skeleton knights sa pamamagitan ng magic arrays. Nalaman ni Haruto na napaka-espesyal ng mga skeleton knight na ito. Pagkatapos niyang talunin ang lahat ng skeleton knight na ito, maaari silang mabuhay muli. Sa kabutihang palad, napansin niya ang isang kumikinang nahiyas sa kanilang dibdib, at nahulaan niya na ito ang mahinang punto ng skeleton knight. Sa susunod na sandali, ang mga skeleton knight ay kinokontrol ni Haruto at sinimulang salakayin ang mga lalaking nakaitim. Ang pinuno ng mga lalaking nakaitim ay hindi alam kung ano ang nangyari, nagpas siyang mag-summon ng isang lihim na sandata upang harapin ang misteryosong si Haruto. Ang lihim na sandata na ito ay isang higanteng bato na golem na may taas na 10 metro. Ngunit para sa makapangyarihang Haruto, kailangan lang niya ng kaunting oras para harapin ito. Lumalabas na nakita niya ang kahinaan ng grupong ito ng mga naisummon na nilalang na kontrolado ng mga hiyas sa kanilang mga dibdib, kaya't nagcast siya ng barrier magic upang atakihin ang hiyas, kaya nakontrol niya ang mga naisummon na halimaw na ito. Hinawakan ni Haruto ang pinuno ng mga lalaking nakaitim at pinilit itong ibunyag kung ano ang ginagawa nila dito. Nang makitang walang balak sabihin ng pinuno, direktang naghukay ng hukay si Haruto, na nagbabalak na ilibing ng buhay ang mga nasasakupan ng pinuno. Ang walang awa na pagkilos na ito ay nakakatakot sa pinuno, na nagmamadaling aminin na narito sila upang tambangan si Charlotte, na maglalakbay bukas, at ang lahat ng ito ay talagang iniutos ng asawa ng hari. Siya ang tunay na ina ni Haruto sa mundong ito. Ito ay nagpapaalala kay Haruto ng kanyang engkwentro noong una siyang dumating sa mundong ito. Ang hari at ang kanyang asawa ay walang awa na itinapon siya sa kagubatan na madalas puntahan ng mga halimaw at iniwan siyang walang pagpipilian kundi maghintay sa kamatayan, dahil lang sa akala nila na siya ay isang talunan na walang talento. Nagkaroon na siya ng sama ng loob sa kanyang masasamang magulang, at ngayon ay hindi niya inaasahan na sisirain ng kanyang ina ang kanyang mapagmahal na pamilya. Galit na galit si Haruto. Tinanong niya ang pinuno kung bakit gustong gawin ito ng asawa ng hari. Sinabi ng pinuno kay Haruto na ito ay dahil si Charlotte ay may mahusay na talento. Ang mundong ito ay pinangungunahan ng malakas, at ang asawa ng hari ay natatakot na malampasan siya ni Charlotte kapag siya ay lumaki, kung saan ang henyong si Charlotte, kasama ang kanyang ama ng korte, ay malamang na magbanta sa kapangyarihan ng hari. Kaya naman gustong patayin ng asawa ng hari si Charlotte hanggat bata pa siya. Naisip agad ni Haruto na ang mga sundalong nagtangkang pumatay kay Charlotte at sa kanyang ina ay malamang na utos ng asawa ng hari. Nangako siyang hinding-hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang kanyang pamilya, kahit na ito ay ang kanyang biological na ina. Matapos makipagharap sa mga lalaking ito na nakaitim, sinundan ni Haruto si Charlotte sa bukid kinabukasan.
Siya pagkatapos ay pribadong lumapit kay Gold at nagtanong sa kanya ng isang tanong, kung ang asawa ng hari ay gustong saktan si Charlotte, ano ang gagawin mo? Sa sorpresa ni Haruto, alam din ni Gold ang puot ng asawa ng hari kay Charlotte. Kinuwento niya kay Haruto ang nakaraan. Noong panahong iyon, dahil sa mahinang kakayahan ng hari, nagsimulang bumaba ang prestihiyo ng pamilya ng hari. Hanggang sa isang araw, lumitaw ang isang mahusay na babaeng kabalyero, at pinangunahan ng babaeng kabalyero na ito ang hukbo upang manalo sa maraming laban na sa una ay imposible nilang mapanalunan. Nang maglaon, pinakasalan ng hari ang babaeng kabalyero, at ang prestihiyo ng maharlikang pamilya ay naibalik sa tuktok nito. Ang babaeng kabalyero na ito ay ang kasalukuyang asawa ng hari, at ngayon siya ay nagiging lalong mas ambisyoso, kahit na kaysa sa hari. Hindi madaling lumaban si Gold, dahil hindi lang ito magdudulot ng paghahati sa bansa kundi malalagay din sa panganib ang kanyang pamilya. Sinabi ni Haruto kay Gold na hindi ito mangyayari kung si Gold ang hari. Alam ni Gold na wala siyang talento sa politika, ngunit naniniwala siya kay Haruto, na ang pag-unlad ay nasaksihan ng kanyang mga mata. Si Haruto, bagaman hindi laban sa mga salita ni Gold, ay iniisip sa kanyang sarili na ang kanyang gagawin ay hindi ang pagiging hari, ngunit upang protektahan si Charlotte hanggang sa siya ay maging isang mabuting reyna. Tinitingnan niya ang kaibig-ibig na si Charlotte sa hindi kalayuan, at gumawa siya ng desisyon na personal niyang pupuntahan ang ambisyosa na ina. Pagkatapos ay tumalo ng eksena sa asawa ng hari. Dumating ang kanyang subordinate upang sabihin sa kanya na ang misyon ng pagpatay kay Charlotte ay sinabotahe ng isang taong nagngangalang Black Knight. Nang marinig na nabigo muli ang misyon, nagalit ang asawa ng hari, sa paniniwalang ang Black Knight ay hindi pa nakaharap sa kamatayan noon, dahil naglakas loob siyang isabotahe ang kanyang plano. Ngayon na ang kanyang mga nasasakupan ay hindi na mapagkakatiwalaan, ang asawa ng hari ay nagpasya na personal na lutasin ang problemang ito. Sa kanyang pagtataka, bago siya kumilos, ang Black Knight ay pumasok sa kanyang palasyo. Ang mga nasasakupan ng asawa ng hari ay madaling natalo ni Haruto, at ngayon ay ang asawa na lamang ng hari ang natitira. Hindi siya nataranta, dahil siya ay tinatawag na numero 1 babaeng mandirigma ng kaharian ng mga tao sa mundong ito. Siya ay hindi lamang bihasa sa espada, ngunit napakahusay din sa lahat ng uri ng spells. Nahaharap sa Black Knight na nangahas na hadlangan ang kanyang mga plano, hindi siya nag-atubiling umatake. Una siyang nag-water spell para matrap ang Black Knight sa isang water ball, at nang makita niyang lumabas siya rito, naglunsad siya ng isang pag-atake gamit ang yelo para mabilisang pabagsakin ang Black Knight. Sa sandaling harangin ni Haruto ang pag-atake gamit ang barrier magic, ang asawa ng hari ay naglunsad ng isa pang mahika ng apoy. Iniisip niya na ang Black Knight ay masusunog hanggang sa abo, ngunit nalaman na hindi siya nasaktan sa ilalim ng kanyang buong pag-atake. Ito ay nakagulat sa kanya ng kaunti. Gayunpaman, mas ikinagulat niya ang mga sumunod na nangyari. Nang makita na ang kanyang mga spell ay hindi maaaring magdulot ng pinsala sa Black Knight, nagpasya ang asawa ng hari na gamitin ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa espada upang patayin siya. Pagkatapos ng ilang round ng paghaharap, nalaman niyang ang Black Knight ay nagtataglay ng sobrang nakakatakot na lakas, at ang bawat pag-atake niya ay nahaharang niya. Hindi kataka-taka, natalo siya ni Haruto, at ngayon ang asawa ng hari ay tatanggap ng parusang nararapat sa kanya. Gumawa si Haruto ng barrier magic upang lumikha ng magic collar na direktang inilagay sa leeg ng asawa ng hari. Ang asawa ng hari ay nagsisikap na makawala sa kwelyo na ito, na isang malaking insulto sa kanya. Binalaan ni Haruto ang asawa ng hari na kung maglakas loob siyang sapilitang tanggalin ito, mapupugat ang kanyang ulo. Tinanong siya ng asawa ng hari kung ano ang gusto niya. Sinabi sa kanya ni Haruto na wala siyang pakialam sa kanyang mga balak at ayaw niyang malaman kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Hinihiling niya na huwag na niyang saktan ang sinumang miyembro ng pamilyang Gold mula ngayon, at kung hindi niya makuha ang kanyang kapatawaran, ang kwelyo ay hindi tatanggalin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung ang asawa ng hari ay maglakas loob na gumawa ng isang bagay na kasuklam-suklam sa hinaharap, isang bagay na kakilakilabot lamang ang kanyang haharapin sa huli. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Haruto,
at ang asawa ng hari ay nag-iwan ng mga luha ng kahihiyan sa lugar. Sa katunayan, hindi comfortable si Haruto matapos itong gawin sa kanyang biolohikal na ina, at kung ito ay ibang tao, maaaring pinatay niya ito. Matapos bigyan ng babala ang asawa ng hari, hindi pa rin nagbaba ng bantay si Haruto, inutusan si Flay na bantayan ang mga galaw ng kaaway sa lahat ng oras. Sa kabutihang palad, gumagana ang plano ni Haruto. Sa nakalipas na 5 taon, hindi na muling inatake ang pamilyang Gold. Sa araw na ito, si Haruto ay naglalaro ng snow sa labas kasama si Charlotte, na biglang nakaisip ng kakaibang ideya. Dahil nanunood siya ng Japanese anime sa paglipas ng mga taon, siya ay naging isang kumpletong tsunobyo. Habang naglalaro siya ng nyebe, naiisip niya ang isang nakamamatay na atake na gawa sa snow, ngunit hindi niya ito makakamit ng mag-isa, kaya humiling siya kay Haruto na tumulong. Si Haruto ay labis na nagmamahal sa kanyang kapatid kaya pumayag siya sa kahilingan. Sa ilalim ng utos ni Charlotte, perpektong ginagaya ni Haruto ang naisip na makapangyarihang kasanayan ni Charlotte. Nagdulot siya ng isang hukay gamit ang isang atake sa kalapit na lupa, at sinabi ang mga nakakahiyang linya na hiniling ni Charlotte. Masayang niyakap ni Charlotte si Haruto, at nakitang masaya si Charlotte, pakiramdam ni Haruto ay sulit ang lahat. Sa kasamaang palad, nagkataon na dumating ang mag-asawang Gold upang hanapin ang kanilang mga anak, at nakakita rin sila ng malaking butas sa lupa. Upang hindi ilantad ang kanyang lakas, si Haruto ay lihim na nagcast ng mahika upang lumikha ng isang doppelganger ng Black Knight, nagsisinungaling na sinasabi na ang Black Knight ang nagkataong dumaan at basta-basta nagpakita ng kanyang pinakamakapangyarihang kasanayan. Hindi ito gaanong pinapansin ni Gold, at habang nakikipaglaro kay Charlotte, pinag-uusapan nila ni Haruto ang tungkol sa asawa ng hari. Sinasabi na ang asawa ng hari ay hindi kailanman nagpakita sa publiko sa lahat ng mga taon na ito, at may mga alingaw-ngaw na tila siya ay nilagyan ng isang kwelyo ng alipin. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay isang kakaibang fashion na nilikha ng asawa ng hari, ngunit sa paglipas ng panahon, maraming mga tao ang nag-iisip na ang asawa ng hari ay nilagyan ng kwelyo ng alipin ng iba at hindi ito maaaring tanggalin. Sa madaling salita, maraming tsismis. Ang mabuting balita ay ang asawa ng hari ay hindi nakikialam sa mga gawain ng imperyo mula nang lumabas ang balita, at ang pamilyang Gold ay mas ligtas. Malaki rin ang ginhawa ni Haruto matapos niyang marinig ang mga salita ni Gold, at balak niyang bumalik sa kanyang silid upang tamasahin ang masayang buhay ng isang otako, ngunit nagulat siya sa susunod na sinabi ni Gold. Pagdating ng tagsibol, pupunta ka sa paaralan sa kabisera ng hari. Gaya ng nabanggit ko noon, si Haruto ay palaging pinapahiya sa paaralan at piniling manatili sa bahay sa lahat ng oras. Nang maglaon, siya ay namatay at muling nagkatawang tao sa mundong ito, kaya't mayroon lamang siyang takot pagdating sa paaralan. Si Haruto ay nag-aatubili na pumasok sa paaralan, at nang makita ito, matigang nagpaliwanag si Gold sa kanya. Lumalabas na ayaw ni Gold na iwan din siya ni Haruto, at sa pagkakataong ito ay ang hari ang humiling kay Haruto na pumasok sa paaralan. Kung hindi pumayag si Gold, isa itong tahasang pagsuway sa utos ng hari. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan ni Gold na ibinigay ng hari ang utos na ito dahil sa rekomendasyon ng prinsesa. Ang prinsesa ang nakasaksi sa tunggalian ng prinsipe at ni Haruto. Hinulaan ni Gold na gustong hikayatin ng prinsesa si Haruto na magtrabaho para sa kanya pagkatapos nilang maging magkaklase, at mukhang interesado siya kay Haruto. Bilang isang ama, nagbibigay si Gold ng kanyang payo. Alam niyang ayaw pumasok ni Haruto sa paaralan, ngunit una, ito ay utos ng hari, at pangalawa, gusto rin niyang lumabas si Haruto upang makita ang mundo at huwag manatili sa bahay sa lahat ng oras. Hindi makatanggi sa kahilingan ng kanyang ama at ayaw niyang pumasok sa paaralan, gumawa si Haruto ng isang paraan upang lumikha ng isang doppelganger upang pumasok sa paaralan para sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, si Haruto ay napakalakas na ang doppelganger na nilikha niya ay nagtataglay ng mga katulad na ideya tulad niya, at siya ay nag-aatubili din na pumasok sa paaralan. Minsang sinabi ni Charlotte kay Haruto na magiging napakalungkot ng doppelganger kung mapipilitan siyang gawin ang isang bagay na hindi niya gustong gawin.
Kaya hindi pinipilit ni Haruto ang kanyang doppelganger na pumasok sa paaralan, ngunit hinahayaan siyang gumawa ng ibang bagay. Ilang buwan bago pumasok sa paaralan sa kabisera ng hari, lumitaw si Haruto sa isang kahoy na bahay malapit sa kastilyo, na isang lihim na kuta na itinatag niya sa paglipas ng mga taon. Hiniling niya sa kanyang doppelganger na manatili sa kastilyo sa ngalan niya, habang pumupunta siya sa kuta na ito upang tamasahin ang mga huling buwan ng paglilibang. Di nagtagal, pumunta rito si Flay kasama si Charlotte, na napakalapit sa kanyang kapatid at pumupunta rito araw-araw para manood ng kanyang mga paboritong cartoons. Nagreklamo si Charlotte kay Haruto na ang kastilyo ay napakalayo mula dito at kailangan nila ng maraming pagsisikap upang makarating. Sa totoo lang, iniisip ito ni Haruto sa mahabang panahon, at nagde-develop siya ng teleportation spell sa panahong ito. Hanggat nagbubukas siya ng 2 pinto sa magkaibang lugar, ang lahat ay maaaring agad na may teleport sa kabilang panig. Ngunit hindi pa niya sinubukan ang magic na ito sa mga buhay na bagay, kaya lumikha siya ng 2 portal sa pagitan ng kastilyo at kuta na ito, na naglalayong subukan nito sa kanyang doppelganger. Kapansin-pansin, ang doppelganger na ito ay may parehong isip kay Haruto, kaya ayaw niyang makipagsapalaran. Nang makitang may sumuway sa utos ng kanyang amo, galit na galit si Flay, kaya diretso siyang pumasok sa portal, kinuha ang doppelganger, at itinapon siya dito. Nang mapansin na walang nangyayari sa kanilang dalawa, gumaan ang pakiramdam ni Haruto. Mula ngayon, maaaring pumunta dito si Charlotte sa pamamagitan ng portal. Ngayon ay may isa pang dapat gawin si Haruto, iyon ay, ang pumili ng isang katulong na kasama niya sa paaralan. Na nagdudulot ng katapusan ng episode na ito. Inihayag mula sa kasalukuyang mga plot na tiyak na napagtanto ni Haruto na siya ay napakamakapangyarihan sa mundong ito kaya't naglakas loob siyang hamunin ang asawa ng hari, na tinatawag na pinakamalakas na babaeng mandirigma. Magkagayunman ay nag-aatubili pa rin siyang pumasok sa paaralan, na nagpapahiwatig na ang kahihiyan na naranasan niya sa paaralan ng kanyang nakaraang buhay ay talagang nagdudulot ng malaking epekto sa kanya. Sana ay malampasan niya ang kanyang takot sa bagong paaralang ito at mamuhay ng isang perpektong bagong buhay. Kung gusto mo rin ang anime na ito mangyaring mag-like at mag-subscribe. I-recap ko ang susunod na bahagi sa lalong madaling panahon. Bye!